Ito, makakarap na nila, yung hinahamon nila. Eh, hindi sila kukulungan ito. Hello, good morning. Welcome back to my channel. Please subscribe if you didn't subscribe yet, and thank you for watching this channel. Thank you to all my viewers. So we're gonna drive now, and again, as usual, we have to listen the news or some latest chika about the politics in the Philippines. Kasi Pilipino tayo. So, it's a challenge for us to Filipino nga makialam sa mga nangyari sa ating bansa. So, this episode of Sagana sa Mamamayan sa N25, thank you for this, and I'm gonna listen to this. I'm gonna share it to you what's going on in the Philippines. Balik po ang sa Gana, mamamayan. So, alamin natin pakinggan muli natin si Attorney Salvador Panelo sa kaniyang pahayag Magandang tungkol hapon sa inyong bukas dalawa. bukas sa pagpunta ni US President Duterte for si PRRD sa House of Ano bang nangyari at anong Representative bukas. Ang background muna, di ba, Sige po. nag-imbita sila. Tapos dahil nga masyadong short notice nung una, hindi siya nakarating. In fact, ang suggestion ko, gawin nyo kasing 2 weeks notice naman. Oo. Kasi, for all you know, baka meron siyang previous engagement, hindi makakarating. O kaya naman, may masama pakiramdam. Tapos, tama-tama naman, ang gumanda ng karamdaman niya, katawan, Yes. nag-invite ang Senate. Oo. O, kaya nakarating. O, pagkatapos, masama ang loob nila. Opo. Bakit daw pumunta sa Senate, sa kanila hindi. Kako, masyado kayo short notice. Anyway, so nag-imbita na naman sila. Opo. Pero, bago nagsalita si Presidente Duterte na hindi siya a-attend, ako po'y tinatanong na, sabi ko, kasi ano rin ba yung ipapayo ko? Sabi ko, unang-una, hindi ko pinapayuhan yun. Abogado yun eh. Oo nga po Magaling naman, yun. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi na siya dapat umattend. And I gave 4 reasons why. Number 1, it's a waste of time. Money. Unang-una ka ako si Presidente Duterte, hindi naman mayaman yan. Pag Opo. pumupunta yan ng Maynila, may insurance yan. Merong secure. Dahil entitled siya. Meron siyang staff. O magpapamasahe pa, tapos titira pa rito. Kakain pa. Ilang araw pa. At the same time, kako, waste of time and money din sa taxpayer. Kasi hindi naman kailangan. Bakit hindi kailangan pumunta? Nasabi niya na lahat ang dapat niya sabihin eh. Yun na nga. In fact, pati yung hindi tinatanong sa'yo, sinasagot niya na eh. Oo. At sumuko na nga ang mga senador. Sabi niya, hindi ako alis dito. Gusto mo hanggang umaga Tapusin tayo. na agad, oh. Tapusin na natin. Pangatlo ako, kung sa tingin nyo meron siyang kasalanan, bakit pa kayo nag-iimbestiga? Hinusgahan nyo na nga eh. Yun na nga. Bakit di nyo na lang i-file ang kaso? Yun ang mga dahilan ko. Kung sa inyo, kung kayo yan. Kung ako yun. Oo. At yun din ang ginawang dahilan ni Presidente. Anong sumulat? Sumulat siya. Oo. Di ba? Yun ang nakalagay eh. Lahat na naging dahilan ko para sa kanya, yun din ang naging dahilan niya. Kaya nagkatugma kaming dalawa. Eto na. Ayan yan. Bakit biglang nagbago? Bakit biglang pupunta na siya? Paano naman hindi? Kung baga, sabi niya nga, masyado na silang makulit sal. Sabi, hindi na sila nakikinig ng katwiran eh. Gusto nilang pumunta ako doon. Pagkatapos sasabihin pantakot ako. Di ba, nag-press ko siya. I don't give a shit. Plank. Opo. Sabi niya, hindi, pupuntahan ko kayo. Kaya sabi niya, punta ako. O kaya lang, kahapon pa siya nandito, bigla naman kinasil. Tinan mo yung mga... At talagang prepare na siyang pumunta Ay, bukas. kasi nga nandito na siya kahapon pa eh. Hindi naman nung nakarating sa kanya. Sabi ni Kong Ace, Opo. may nag-text sa akin, reporter. Sabi ni Kong Ace, sinagot yung, kasi sabi ko, pagkatapos yung kakong minanduhan siya, mando nga ang ginagawa niya dahil inaasar niyo na ng gusto eh. Kinakantsawan niyo. Sinasabi niyo pantakot. Kaya nagpunta na siya, sabi nga ni Presidente Duterte, para matapos na yan,
magkaalaman na kami kung anong gusto ba nila at sige, punta na ako. O, tapos biglang kinancel ninyo. Di wala man kayong notisya. Walang sabi na... Ang sabi ng Congress, nagpadala raw sila. Ng notice. Pero kailan nyo pinadala? Oo. Pinadala nyo kanino? At kaninong address? Hindi niya alam eh. Sabi ko, hindi naman sira ulo niya. Pupunta rito na wala naman palang pupuntahan. Kaya, sabi ni Presidente Duterte sa akin, punta tayo bukas. Kahit walang hearing? Kahit walang hearing. Gusto kong malaman bakit kayo nag-cancel. At saka, gawin na natin. Nandito na ako eh. Tapos ayun niyo ang kung... pinakamaganda. Patapos niyo kung hamunin ng hamunin. ano nga. So, Yan punta ang- ako. Tsaka, gawin na natin 10 days. Marathon hearing. Di na ako alis dito. So yun po ang breaking news sa Atty. Sal. Kahit yeah. walang pagdinig bukas ng Quadcom, pupunta ang Pangulong Duterte sa Kamara. Oo, pupunta. Sabi niya sa akin, punta tayo bukas. Oo. Para sabihin natin sa kanila, ako ready. Ako nandito. Pinapunta niyo ako. Nasaan kayo? Oo. At saka kung wala kayo, gawin niyo natin 10 araw. Sige, para hindi na ako masyadong magasto, sabi niya. Nako. Paano? Ito, kung halimbawa, pagdating niyo bukas doon, wala palang mag-entertain sa inyo. I'm sure meron mag-entertain. Kaya ang kakausapin lang namin, ano bang gusto niyo? So, patutunayan nyo lang na talagang kayo ay willing na pumunta sa Kamara de Representante. Kaya ang problema, ito namang isang congressman nila doon, yung isa sa mga, ang grammar nakakayamot, yung mahilig magsabi ng with regards. Walang S ang with regard, Congressman. Diyos ko ka naman, paulit-ulit na lang kayong dalawa eh. Anyway, pero mo sabi ba naman, ginawa yan si Presidente Duterte. Talagang nang bubudol. Porket cancelled sa kadarating, napakawalang yan talaga. Baliktad. Binabaliktad po ngayon. Kayo nga nag-cancel eh. Hindi nga alam eh. Yun ang istorya. Nako, matindi ho ito. So, ngayon po, ano ang meron pa bang mga gagawing legal na hakbang? Well, kayo po, bilang dating presidential legal advisor po ng Pangulong Digong, Atty. Sal. Ano bang, kami naghihintay lang, kaya nga pupunta eh. Pero ang sigurong magandang liwanagin natin sa programa nyo, yung mga sinabi niya doon sa Senado na pinipilit nila, binabago nila, they're taking him out of context. Opo. Binabago nila yung mga salita niya, gaya yung sinabi niya. Isa-isahin natin. Una, ano yung... Sabi niya, binago? sinabi niya, I have a death squad. Naku! Death squad. Inamin! Aha. Ang problema ko sa kanila, hindi nila pinapakinggan ng presidente. Pinapaliwanag niya. In fact, ang una niya sinabi, that squad is being loosely used. Yun dapat yun nabigyan ka na ng warning na yung death squad ginagamit loosely. Kaya nung sinabi niya nga, I have a death squad, he was using it loosely. At pinaliwanag niya kung bakit. Sabi niya, alam niyo, magaling ako mag-intriga. Galing ako sa Cywar. Kaya ako naging presidente. Ginagawa ko, iniintrigo ko yung mga kriminal. Kaya nagpapatayan sila. Kaya in that sense, mga death squad ko yan. Kasi hindi na kailangan na yung mga pulis ko ay mga aresto. Sila na. Tapos kung lalabanan sila ang papatay. Kaya sila mismo ang death squad ko. So, ang ibig niyo sabihin dito, hindi tinignan yung konteksto. Hindi niya. Kaya mabuti pa ito si Coco Pimentel. Sabi niya, we have to listen to the entirety ng kanyang sinasabi. Kasi may sasabihin siya, una, babaguhin niya sa pangalawa. Tapos babaguhin niya sa pangatlo. Kaya hindi mo malaman kung alin mo doon. Kung ibig sabihin, either nagbibiro yan, or hindi natin siya naiintindihan. Yun ang una. Yung pangalawa, yung sinasabi niya, kasi di ba yung senadora doon, pinagpipilitan niya na, so anong sabi niyo, Mr. President? You are assuming full and legal responsibility. Sabi niya, yes. So are you now admitting that you're responsible for the killing of Lian? Hindi sabi ni Presidente, hindi naman po pwede yun. Kasi yung krimen, hindi mo pwedeng i-transfer yung criminal liability sa ibang tao na wala naman siyang kinalaman. Hindi, ba't sabi niyo, legal responsibility. Teka muna, kaya pinaliwanag ngayon ni Presidente. Yung aking assuming responsibility, policy yun. In other words, my policy is war on drugs. So, hindi niya sinabi exactly, pero ang ibig niya sabihin, I'm putting the success
or failure of this drug war on my shoulders. If it fails, then ako ang sisihin nyo, walang iba. Inaako ko yung kabiguan ko. Pero sinabi nyo, legal responsibility. Well, mali yung intindi. Ang ibig kong sabihin, palibasa, hindi kasi abogado. Ang ibig sabihin nun, under the Constitution, yung pangunahing tungkulin po ng presidente ay bigyan ng proteksyon at pagsilbihan ng mamamayan. Kasama ho doon na pag may ginawang kalokohan ang mga opisyalis ng gobyerno, mga pulis in connection with the drug war, trabaho niya, tungkulin niya na iusigin yung mga tao. At yun naman ang ginawa niya. Yes. So, yung when sinabi niya nga, yung legal responsibility, I did it. Dinimanda ko sila. Nakakonvict nga tayo eh. Oh, ano pa bang gusto niyo? Paano? Pero pinagpipilitan kasi nga gusto nilang siraan ng Presidente Duterte. Yun lang yun. So, well, ang problema kasi, sabi nila, hindi namin anya malaman kung kailan seryoso at saka kung kailan nagbibiro ang Pangulong Duterte. At saka yung pinupunto nila, Atty. Sal, na under oath anya yan, hindi anya natin pwede sabing nagbibiro ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Whether Atty. Sal. it's... Opo. alam po niya, natatawa ko dun sa argumento. Whether it's under oath or not, you should know whether one is joking or not. In other words, you're under oath na nagjojo. Anong mali dun? Di ba? Under oath ako, pero nagbibiro ako. Sabi ko nga doon sa artikulo ko sa Manila Times nung Monday, ano ba ang response doon sa sinabi niyang, yan, mga death squad yan, isa, dalawa, tatlo, yung mga general na yan. Yung mga general, Hindi ba nagtawanan sila mismo, nagtawanan din ng gallery, at ang sabi nila, nagbibiro lang si Presidente. Ibig sabihin, kung matino yung pag-iisip nyo, alam nyo, nagbibiro siya doon. Kasi yung mga susunod niya mga payag, sinasabi niya, ang instruction ko sa kanila, arrestuin nyo, dalhin nyo sa kulungan. Pag naglaban, at nangangarib ang buhay nyo, ayaw kung bangkay kayong darating dito, patayin nyo. Wala rin nung masama doon. Yung sinasabi nila, but he encouraged them to shoot, that is not a crime. Ikaw ang kriminal, sabihin ko sa'yo, sige, barilin mo ako at nang mabaril kita. Is that a crime? It's not a crime. Nako. Excited. Pero talagang frustrated si Presidente Duterte. Hot na hot siya kagabi, tinawagan niya ako eh. Sabi niya, pag-enter ka na ng appearance mo ikaw ang abogado ko rito, si Delgar doon sa'yo, Davao. O talagang laban na tayo. Hindi, nayayamot ako dyan sa isang kongresistang yan eh. Takot daw ako. Sino yun? Sino pa? Sino Pagkalala nyo. At saka ang sabi niya, naglulukuhan lang ba tayo dito? Ilang beses namin kayo inibitahan tapos hindi pala kayo pupunta eh. Yung problema sa kanya, hindi niya iniintindi. Ang unang imbitasyon, ang sabi ni Presidente, may masama ang pakiramdam ko. Bigyan niyo ako ng panahon. After a while, in between the first invitation and the second, nagsalita na siya. Kaya may reason na siya. Ano pa bang gagawin ko dyan? Nagsalita na ako sa inyo. O siguro, kung matuloy man yan at darating siya sa susunod na inireset nila, siguro ang gagawin niya, uulitin niya at paliliwanag niya uli. Sabi ko nga, wala ka nang ginawa kundi magpaliwanag, paulit-ulit na nga eh. Pero talagang ang target nila, ikaw, saka si Inday Sara. Politika lang yan. Makakatulong sa kanilang re-election bid eh. Di ba? Makakatulong o makakasama? Hindi, makakatulong kasi hindi ba publicity good or bad is good? Ang problema, ang publicity nagagalit ang tao, baka hindi sila abutin sa botohan. Parang hindi boto ng tao, Atty. Sal eh. Sorry na lang sila. Pero if you notice, yung mga miyembro ng Kongreso, mga bagong muka. Oo nga, mga bata ko ngayon. Hindi mo napansin? Hindi kilala eh. Kaya this is their opportunity to claim notoriety, not popularity. Kaya gagawa sila ng, yan, yung kaibigan nyo. Yan na. Ay, nako. Pero yung naman, yung sa statement ni Colonel Garma, Atty. Sal, yung sinasabing ang nag-utos ukol doon sa reward para doon sa mga pagpatay, anong sagot ng Pangulong Duterte doon? Hindi po ba sinabi niya, nagsisinungaling niya, walang reward. Ba't mga siya magre-reward? Trabaho nila yun. Alam po niyo, ang tanong, bakit nagpumirma ng ganon? Diba? Naalala yung Para mag-away yung DOJ at sa House of may Representatives. consideration Ano ba yan? And I think, totoo nga pala. Yung Bakit? drama? Alam niyo kung nasa si Garma ngayon?
Ayun nga po, nasa US na rin po eh. Exactly, na-release na. Oo. At kasama yung anak na may sakit. Sa tingin ko, yun ang konsiderasyon. I-release ka, tulungan ka namin yung anak mo may sakit. Yun ang reason. Ang problema, bigla namang hinuli ng immigration officer ng US sa utos naman daw ng DOJ. Yun po ang latest ngayon. Siguro, sasabihin ng mga, tinulungan ka na namin. Iba ng bahala ka na ahensya dyan. yan. Ibang DOJ na yan, hindi na kami yan. Pero paano kung mag-iba ng linyahan ng testimonya? Ay, di magsasalita na yan. Sigurado. Ayun. Lalabas na ang totoo. Parang ng kay Colonel Grijaldo. Di parang tama pa rin sa pantao ko, Nelson. Ano? Di ko halimbawa, kung ako si Colonel Garma, ang sabi ko sa akin, kukunin yung anak ko eh. Di ba? Na ilalayo sa akin, kukunin daw ng DSWD. Tapos yung aking yaman daw ay iimbestigahang mabuti nila. Ang nangyari, sumunod na lang siya kung ano ang gustong sabihin ng mga miyembro ng Quadcom. Di ba? Kaya kawawa naman. Ang ating tanong, Sa mga nakikinig ng radyo? at saka para kay Atty. Sangarenz, oo. sa tingin ninyo, natakot ba ang Quadcom sa pagdalo ng Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig bukas? Kaya Atty. Sal, anong opinion niyo doon? Kaya kinansel? Kaya kinansel, natakot mo sila o ano? Walang ibang pwedeng conclusion maliban dun eh. Ganun po ba? Kasi sabi nila, Oh. takot yung presidente nga nandito na nga. Ba't ninyo kinahan? Ba't kayo umuro? Yun na nga. Saka, even assure, wala silang binanggit. Nakita ko yung letter nila eh. Wala silang binanggit kung bakit kinakancel. Ayusin daw yung mga ano eh. Ano ayusin? Ayusin daw Bumili daw ng testigo? Oo. Kailangan daw interview. yung betting process daw at nila yung Ayos. maharap na ano. Ang sabihin mo, maghahanap sila ng testigo para siraan si presidente. Ngayon wala. Wala pa siguro ngayon. Hindi pa darating. Kaya, Pang-kontra. Parang gano'n. Tingnan natin ang mga reaksyon sa Facebook. Opo, Carlos Calwit ng Antipolo. Opo, natakot sila kaya need gumawa. So yun, natakot. Takot. Pangan natin bukas kung matutuloy ang hearing. Kung wala, takot sila. So thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. See you. Bye.